maghapong pagpadyak ng trolley sa Riles, binubuhay ng ilang ama sa Los Baños sa Laguna ang kanilang mga pamilya. Kaya ngayong papalapit na Father's Day at bilang pakikiisa sa Prostate Cancer Awareness Month ngayong Hunyo, hinatiran sila ng GMA Kapuso Foundation ng maagang regalo. Maaga pa lang, naghahanda na si George para mamasada. Hindi sa kalsada, kundi sa mga rilis ng tren sa Sitio Pag-asa, Barangay San Antonio, Los Baños, sa Laguna. Hindi alintana ang pabago-bagong panahon, may mauwi lang sa pamilya. Pag naulan, dati masela ng katawan ko eh. Pag ako'y nainitan, ambunan, hinahapo ako. Nagtagal, nawala na rin. Nasanay na nasanay. Mga bata ko nga, dito ko nalang kinukuha. Pag napasok, dito ko kambaon. Trolley boys ang tawag sa kanilang mga kalalakihang nagpapadyak sa riles. Si George, 25 taon na itong hanap buhay. Batid naman daw niyang peligroso ito, lalo't may dumadaang pa ring tren dito, kaya doble ingat sila. Kaya ngayong Father's Day, regalo ng GMA Kapuso Foundation, ang libreng prostate-specific antigen test, urinalysis at medical consultation para sa mahigit 100 amang nagtotrolley sa lugar. Prostate-specific antigen is to check kung may nag-uumpisang bukol o infection o paglaki ng prostate. The earlier you get a prostate cancer o mahuli mo, mas nakaka-intervene ka. May psychosocial at mental health talk din kung saan tinalakay ang hamon at karanasan ng mga ama. Alam mo naman paglalaki, minsan pinalalaki na parang hindi ka dapat nagpapakita ng nararamdaman, nalulungkot, naiiyak. Pero dito, dahil napapag-usapan, nakita nila na, okay lang pala yon. At mas maganda pa yon kaysa yung dinidibdib or tinatago. Binigyan din natin sila ng hygiene kits, pagkain at mga damit. Sa mga haligi ng tahanan, saludo kami sa inyong hindi matatawarang sipag at sakripisyo. Salamat, Kapuso! At sa mga nais na makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Pinakakalambag ni Pangulong Bongbong Marcos ang Prime Water sa Local Waters Utility Administration dahil sa mahinang tubig gripo sa mga paaralan sa ilang lugar na kanilang sineserbisyuhan. Kasunod yan ng puna niya sa mga binisita niyang paaralan, nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pag-iikot ni Pangulong Bongbong Marcos para tignan ng kahandaan sa pagbubukas ng klase, napuna niya sa isang paaralan sa Malolos, Bulacan. Ang problema, sa mga pinuntahan naming eskwela, walang tubig. Kaya yun ang titignan namin na mabuti kung saan dapat manggaling yung tubig, bakit walang tubig at nagbabayad naman sila para sa kanilang water supply. Kasunod yan, pinakilos ang Pangulo ang Local Water Utilities Administration o LUWA para kalampagin ng Prime Water na siyang may saklaw sa serbisyo ng tubig sa lugar. Ang Prime Water, nangakong maibabalik sa normal ang serbisyo ng tubig kahapon, June 12. Today, we're happy to report na may tubig na po doon sa dalawang schools na yon. Operational na po. Pero isa lang ang paaralang ito sa mas marami pa mga paaralan sa iba't ibang mga lugar na hindi maayos ang supply ng tubig. Ang Prime Water na siya nagseserbisyo sa paaralang nakita ng Pangulo, may iba pang mga sineserbisyo ang iba't ibang rehiyon tulad ng Calabarzon, Central at Northern Luzon at maging sa Visayas at Mindanao. At marami rin daw nakukuhang reklamo sa serbisyo nila ayon sa LUWA. Mabuti na ngayon na na-actionan. No? Kasi actually marami na talagang issues to even before pa the Marcos administration came. In fact, lumobo nga to before pa eh. So right now, napapansin na. So I think that's something that we have to be happy with. That right now, we are actually taking care of the consumers who are affected by this problem. Hindi Prime Water ang service provider pero tubig din ang problema ng Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan naman na pinuntahan din ng Pangulo nung araw na yon. Hindi raw konektado ang linya ng tubig dito sa main line at sa deep well kumukuha ng supply kaya mahina. Inaayos na raw ito ng LUWA. Inisyuhan na ng LUWA ang may 532 water districts sa buong bansa para matukoy ang mga paaralan, pampubliko man o pribado
na maaaring nakakaranas ng problema sa supply ng tubig. Inihahanda na rin nila ang kanilang ulat sa Pangulo tungkol sa estado ng serbisyo ng Prime Water para mapag-aralan ang mga susunod na hakbang para maisaayos ang serbisyo ng tubig sa service area nito. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Pumatok sa panlasa ng maraming netizen ang mukbang videos ng isang ginang mula Masbate. Kahit na ang kanyang nilalantakan, hilaw na isda. Ang tanong, ligtas ba ito? Ang paboritong mukbangin ng ginang na ito, literal na fresh. Ang isda at lamang dagat kasing kanyang nilalantakan, kakahuli lang. Kinakain niya kahit hilaw pa. Ang mukbanger, si Marife. Ang kanyang pirming hinahain, mga huli sa dagat sa kanilang bayan sa San Pascual, Masbate. At sa mga na-shook na kumakain siya ng isdang hilaw, normal daw yun sa kanila. Yung tawag nun, kinilaw. Bagong-bago po talaga yung isda. Sinasawsaw sa suka na pinakurat. Mayroon po siyang sibuyas, kamatis, may sili rin po. Ang ula lang po kasi sinisip-sip ko kasi manamis-namis po siya. Wala naman akong planong kainin yung bituka. At sa mga nag-aalala sa kanyang sikmura, paglilinaw ni Marife. Wala naman po kasi nga hindi naman makakasakit ng kung wala naman siyang buto. O nasanay na rin kami kasi nga talaga dito sa isla, pag bago yung isda, talagang sadyang kinikilaw talaga. Ang hindi raw inaasahan ni Marife ng kanyang mga kinilaw mukbang, papatok sa panlasa ng kanyang mga viewers. Pero hindi ko po ina-expect na magiging 16 million views siya. Kuya Kim, alin na? Alam niyo ba na noon pa man kumakain na ng kinilaw ang ating mga ninuno? Isa ito sa pinakamatandang pamamaraan ng paghahanda ng pagkain. At daan-daang taon na ang tanda nito. Katunayan, may mga historical account at archaeological findings pa na magpapatunay na kinakain ito ng ating mga ninuno bago pa man tayo sakupin ng mga Kastila. Pero paalala ng mga eksperto, mag-ingat sa pagkain ng kinilaw, lalo na kung hindi ka sanay dito. Yung vinegar pwede kasi itong makapag-luto. Yung sinawsaw mo lang kasi. So hindi talaga siya well naluluto. Pwede itong magkaroon ng mga infection. Kailangan pa rin nating tignan kung ano talagang kinakain natin or kaya ba ng ating katawan para i-metabolize or ingest. Ang ating mga kapitbahay sa Japan meron ding sariling bersyon ng hilaw na isda na patok din sa ating panlasa. Irashaimase! Ito po ang sushi, isang sikat na Japanese dish na gawa sa hilaw na isda. Ang kilala natin ngayon na bersyon ng sushi tinatawag na nigiri sushi. Una itong inihain noong 1820s. Pero alam niyo ba ng sushi ng Japan nag-ugat sa isang paraan ng pagpreserba ng isda dito sa Southeast Asia? Ito ang tinatawag na nare sushi na nagmula sa Mekong River na kasalukuyang bahagi ng Laos, Thailand at Cambodia, China, Myanmar at Vietnam. Ang nare sushi dinala sa Japan noong 8th century at dito nagsimula ang napakahabang kasaysayan ng pagkain ito ng sushi. Bigyan natin ng kaunting soy sauce. Wasabi. Pagkasarap. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. OOTD, check! Serving face card, check na check. Nakakalatina ang elegance ng ilang kapuso stars na rumampa sa The Mega Ball Fashion and Dance. Silipin yan sa chika ni Aubrey Carampel. Flaunting her foundation and powder-free face, stunning and glowing si Kapuso global fashion icon Heart Evangelista in a white Michael Leyva creation sa The Mega Ball Fashion Plus Dance. Pinanangalan siya as Pinoy Pride Awardee for Fashion and Social Media. Very happy ring nagkwento si Heart tungkol sa kanyang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition House Guest Experience. Sana nabigyan ko sila ng konting mga seeds that they can remember that, you know, you just have to be yourself. Not everybody's gonna like you. People are always gonna bash you. But you just, you know, be yourself and you will have eventually your tribe, diba? Present din si Beauty Empire star Kailin Alcantara in a black long dress. And Max Collins in a shimmery sheer dress na gawa ni Chris Nick inspired by Waltz.
The waltz is very elegant and shows off the body and the curves of a woman. Dapper in black and white naman ang ex-PBB housemates na sina Michael Sager and Vince Maristella. Magkasama ring dumating ang hating kapatid stars na sina Mavi at Cassie Legaspi. Dancer in her day off inspired naman ang white dress ni PBB host and Slay star Gabby Garcia with handsome date Khalil Ramos in a tuxedo. Kasama namang dumating ni The Clash panel member Christian Bautista ang wifey na si Kat Ramnani. Lumpia-inspired naman daw ang suot ni Sanggang Dikit FR star and award-winning food content creator Abby Marquez. Very sexy naman ang black and white gown ni Sparkle Beauty Queen Winwin Marquez showing her abs. In all black din si new Sparkle artist Anthony Constantino na fresh from Los Angeles. Dahil tuwing Independence Day ginaganap ang Mega Ball, tinanong din namin ang ilang attendees kung bakit at saan sila malaya. Ako malaya ako sa judgment ng tao. I live with my own pace. Hindi ko rin hinahayaan yung sarili ko na makulong sa tingin ng tao. Malaya ako sa artistry at sa creative space. Ako, isa akong talagang diehard artist. Malaya akong umibig. Same. Malaya po ako sa kusina. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Mga kapuso, 3 gabi na lang at mararamdaman na natin ang lamig ng puso ni Keremy Tena. Dito sa Minneapolis siya itinapon ng kanilang ama ni Cassiopeia. Kaya namuuna parang yelo ang kanyang galit sa mga taga-Encantadia. Ang lamig at takot na dadalhin niyan sa mga Encantadics, umpisa pa lang sa bigating sorpresa ng GMA. Ang iba pang offering ng network sa 75 years na pagtutok ng mga kapuso, ichichika ni Aubrey Carampel. In celebration of GMA Network's 75th anniversary, mga bigatin at world-class programs ang handog ng Kapuso Network. Esta Sec 2 dahil simula sa Lunes, muling masisilayan ang mundo ng Encantadia sa bagong yugto nitong Encantadia Chronicles Sangre. Makikilala na ang fresh and new characters tulad ni Keremy Tena na ginagampanan ni Rian Ramos. Maghanda ring mag-avisala sa mga bagong tagapangalaga ng brilyante na sina Sangre Flamara Faith De Silva, Sangre Dea Angel Guardian, Sangre Adamus Kelvin Miranda, at si Kapuso Prime Gem Bianca Umali bilang Sangre Terra. Hindi na raw sila makapaghintay na maipakita sa Encantadics ang kanilang pinaghirapan ng 2 taon. Totoo yung paniniwala na ang mga brilyante, ang siyang pumipili ng mga tagapangalaga nila na susunod. Totoo. And so in our hearts, we do believe na may rason kung bakit kami ang pinili. Yes. At kaya we really are proud that we will not let people down because we gave more than our best. Inaabangan na rin ang pagbabalik tambalan sa telebisyon ng real-life showbiz royalties na sina Kapuso Drama King Dennis Trillo at Ultimate Star Jeneline Mercado na bibida sa upcoming action series na Sanggang Dikit for Real. Ma-action to. First time namin gagawa ng ganito ka-action na serye na talagang maraming mga fight scenes. Kung nakita niyo yung trailer, may mga pasabog talaga ng literal. Fist fights, barilan, at syempre yung intense na drama na kailangan nilang abangan. #Noreen-Sakala. Malapit na ring magsimula ang pinakamagandang laban sa telebisyon, ang Beauty Empire. Pagbibidahan yan ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza, Kailin Alcantara, at Rufa Gutierrez. Na collaboration ng GMA Network, Creation Studios at View Philippines. Pagtitiyak ni Barbie, opening scene pa lang, bongga at star-studded na. It was so grand. Everyone was so beautiful. It was very elegant. It was surrounded by very strong, powerful women. It really sets the tone for the whole show na upscale, level up, fashion kung fashion, beauty kung beauty. May bagong drama rin ang aabangan sa Afternoon Prime.
love, family, friendship, and betrayal. Diyan iikot ang kwento ng My Father's Wife na pagbibidahan ni Kylie Padilla, Hazel Canucci, Jack Roberto at Gabby Concepcion. Balik afternoon prime din si Andrea Torres na bibida naman sa Akusada kasama sina Benjamin Alves, Lian Valentin, Marco Massa at Ashley Sarmiento. Saksihan ang storya ng isang babaeng magpapalit ng pagkatao para sa kanyang pamilya hanggang mauungkat ang kanyang nakaraan. Nitong weekend naman nagbukas na ang The Clash 2025 kung saan magtatagisan sa Clash Arena ang New Clashers at Clash Backers. At sa June 28, showdown naman sa dance floor ang mapapanood sa Stars on the Floor. Ready nang mag-judge ang dance authorities na sina Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, Pokwang at Coach J. Joseph. Hosted by Asia's multimedia star Alden Richards, hatid daw nito ay total entertainment sa ating mga kapuso. Iba-ibang klaseng konsepto, iba-ibang klaseng choreography. So pigang-piga sila mentally and physically. But every one of us, we're able to deliver. We can't wait for all our viewers to see what we have in store for them. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. And that ends our week-long chikan. Ako po si Iya Araliano. Happy weekend, mga kapuso. Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Happy weekend. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.